habang natutulog kami, mga 3:00, nagising kami kasi ang lakas na ng hangin. Tsaka yung ulan din. Nakikita namin talaga yung lakas ng hangin, tsaka yung mga salamin ng bintana na babasag. Buti na lang po, lumapit po kami dun sa munisipyo po, pero hindi po kami binigyan muna kasi hindi naman po daw kami nakarehastro dun sa binuboardingan, dun sa lugar po ng binoboardingan po naming bahay. Nakarating kami dito kay ate, sa kapangani namin. Sabi niya, kung gusto niyo mag-aral, may kapitbahay daw siya sa Mandaluyong na magpapapasok sa amin. Ang role ng Center for Extension Service, Entrepreneurial and Livelihood Education, which is yung tinatawag nga nating CECEL ng University of Makati, ay yung makatulong lalong-lalo na doon sa mga nabiktima ng Yolanda. Ang instruction kasi ng ating butihing mayor, Vice President ng Pilipinas at ang ating University President dito sa University of Makati ay tulungan natin yung mga kakabataang nag-aaral doon sa naapektuhan ng Yolanda. Wala tayong tatanggihan ng mga estudyante na magmumula doon sa naapektuhang lugar ng Yolanda. Pumunta kami dito sa Makati, doon sa munisipyo. Rinifer kami niya dito sa school, dito sa Yuma. Pumunta kami doon sa president, yun, pina-filled upan niya kami, tsaka yung sa Mrs., kami ng scholar. Ang ating ginawa dyan ay, kasi nga ang classification nila ay emergency transferee. So, hindi sila nag-undergo ng normal process ng admission natin. So, nag-fill out lang sila ng forms and then nag-submit sila ng mga requirements na yun lang kaya nilang maibigay. Itong proyekto na ito ay sadyang makatulong para sa kanila upang hindi mahinto yung kanilang pag-aaral. Their GWA were no longer considered. Whatever their level or year in their previous schools and the units they have earned were given credits in our program, and we tried to accommodate them and gave them schedules that would fit their time given the circumstances. Nasa 10th floor yung namin, unang subject. Sabi ng kapatid ko, ate, maglalakad tayo or mag-elevator. Siyempre, hindi namin alam. Tapos, hindi pa kasi namin alam na mga estudyante pala yung mga sumasakay doon, tsaka may operator. Tapos, sabi ko, hindi naman ako marunong mag-operate. Tapos yun, sabi niya, sige, lakarin na lang natin. Oo, tapos noon, nakapunta na kami dun sa 10th floor, hinga-hinga na kami. Sabi ko, nakakapagod naman dito. Kasi iba nga dun sa amin sa school, kasi hanggang 2nd floor lang. Dito, umaabot pa ng 12. Nagpapasalamat ako dito sa Makati kasi kung hindi dahil kay Junjun Binay, tinanggap niya kami dito sa Makati, yung mga taga-Yolanda. Tapos, nagpapasalamat din ako sa mga teachers sa mga umintindi sa amin na tinanggap kami nila dito sa Makati. Nagpapasalamat ako sa mga teachers kasi yung mga teachers dito, mga approachable sila. Diba? Tapos, most especially kay Sir Paras na chinotor talaga niya kasi malapit ng final, tapos wala pa akong kaalam-alam. Tapos doon kami sa library, yun, nagpapasalamat po ako. Tapos sa nag-refer sa amin dito, siya yung tumulong para makapasok kami, pina-reserve niya po kami. Hindi madali ang pagbangon mula sa isang trahedya. Ang maghanap ng tunay na taong tutulong sa iyo sa oras ng pangangailangan. Ang taong kayang magbigay sa abot ng kanyang makakaya. Tumutulong siya hindi upang bumango ang kanyang pangalan. Ang taong mas may pakialam.